At dahil bigla ang pagdating nila mama, ate at ng tatlo kong pamangkin at bigla ang desisyon na dito raw maghahapunan sa bahay, eto may daladala silang pansit bato. At eto na raw ang aking lutuin dahil sa napakadali nitong lutuin. At eto na nga ang aming dudoy kasi nag-request na dito raw kakain kila Ate Mikmik. So ayan na, pagkadating nila, pagkaabot sa akin, nagpa-park pa si ate, inumpisan ko na ang pagluto nito. Actually pala si ate ang nagayat ng sibuyas, ng bawang at saka ng ating carrots. Kung mapapansin ninyo, walang sahog yan. Ayan, ang pansit bato naman kasi kahit walang sahog, masarap na. At yung tubig pinakulo na ni Kuya Mikel para nga mabilis lang tayo makapagluto. Nilagyan ko na ng sibuyas o ginisa ko na ang sibuyas at saka ang bawang at nilagyan na natin ng asin, soy sauce at saka paminta at nilagyan na ng tubig na dati nang kumulo. Pinakulo na ni Kuya Mikel ang tubig para mas madali tayong makaluto, o diba? At nang ito ay kumukulo na, inilagay na natin ang ating pansit bato. Ibang klaseng pansit bato ito, sobrang liliit naman ng mga hibla. Napakasarap yung pansit batong bagong luto sana sa amin sa probinsya sa Bicol. Mainit-init pa minsan ang nabibili namin at napakasarap na lutuin. Eto parang dry na. Ayan. So konting halo-halo lang at kapag ka nakita mo na medyo luto na, yung half cook pa lang, patayin mo na para hindi malabsak. Ganon ang pagluto ng pansit bato. At kinakailangan hindi rin tipid sa tubig para naman hindi po ito matigas. Kasi ang iba ay hindi marunong magluto ng pansit bato. Napakadali lang ito para sa amin kasi sanay naman kaming magluto ng ganito. So ayan, paluto na po ang ating pansit bato, konting kulo na lang ito at ready to eat na naman. So nandito pala sila mama kasi nga nag-uungot si Dudoy na dito kakain kila Ate Mikmik. So ayan, sabi ko wala akong nilutong ulam kasi nga kokonti lang ang niluto kong ulam kasi nga grabe ang pagod namin ni tatay. Kung pagod nga ako, mas pagod si tatay kasi siya ang nagpupukpok ng martilyo. Siya ang naglalagari at siya lahat ang gumagawa ng cabinet. Ang gawa ko lang naman is tagatulong, tagaluto, taga-asikaso kung ano ang dapat gawin at kung ano ang kailangan ni tatay. So ayan, tinikman na ni ate ang ating niluluto at okay na ito, approve na ito. Si ate nga ba ang tumikim dito? Abay nakalimutan ko na. Pasensya na sa dami-daming iniisip at sa dami-daming ginagawa, nakakalimutan na kung ano ang mga natatapos na ginawa. So ito, dinagdagan ko ulit ng soy sauce kasi kulang pa ang lasa nito. So ayan, at pagkatapos ay oyster sauce naman. At eto na nga, paluto na po ito at nakapagprito na din pala ako ng kikiam. Hindi ko na naipakita. At yung kikiam na yon ay request ni Ate Meg. Pero kumuha ako ng konti doon at ipinatong ko dito sa ating pansit bato. At dahil nga wala na tayong ibang gulay, malunggay na po ang aking inilagay. O diba, hindi naman kinakailangan na mayroon ka pang repolyo o ng iba pang mga pangsahog sa pansit para lang maging itong masarap. Malunggay lang, isapat na. So sa amin nga, soy sauce lang, malunggay lang at saka hibi, solve na ang pansit bato. Napakasarap na nito. O ayan, another na namang madali ang luto ang inyong natutunan. Hindi mahirap, pero may inspiration na naman kayo na pwedeng lutuin na madalian kapag ka may bisitang dumating. Syempre, kayo din ang magdadala, ikaw lang ang magluluto. So, ayan na. Ready to eat na ang family. Ayan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po lagi ang lahat. See you next time. Bye!